Mga pahayag ni Senate President Chis Escudero, may babala siya o may panawagan siya sa administrasyon ngayon sa gobyerno na dapat maghanda. Hindi pwede na patulog-tulog lang sa pansita ng gobyerno na hindi naghanda, baka mamaya biglang landslide o cave-in. Kasi kung hihinang peso, yung binabayaran nating interest ng ating utang, ay maapektuhan ang pagbayad natin. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Senate President Chis Escudero. May babala siya o may panawagan siya sa administrasyon ngayon sa gobyerno na dapat maghanda dahil may nakikita siyang uncertainties o posibleng hindi magandang pangyayari sa ating bansa. Kaya sabi niya, there is no reason for the Philippine government to be caught flat-footed and stand helpless as the ground beneath it caves in. Medyo mabigat ito, malalim. Hindi pwede na patulog-tulog lang sa pansita ng gobyerno na hindi naghanda, baka mamaya biglang landslide o cave-in. Biglang gumuho ang lupa, kawawa ang bayan. So, ano ba yung nakikita niyang uncertainties sa kinabukasan ng ating bansa? Okay, ito. Sa Manila Bulletin. By the way, salamat ulit kay Yodora. Walang sawang pagtulong ni Yodora. Palaging nagre-research. Pinapadalhan niya ako ng ganitong article. Sa Manila Bulletin, Escudero, Philippines should prepare for Trump presidency. Tungkol ulit ito sa pagkapanalo ni President-elect Donald Trump ng Amerika. Kasi sa gobyerno natin, ang sinasabi lang yung ating ambassador to the US, sabi niya, there's no problem. Kahit sinong manalo, matalo, kahit Trump, aliado pa rin tayo. Ganun lang sinasabi. Magkaibigan pa rin daw ang US at Pilipinas. Correct. Matagal na tayong magkaibigan. So, Biden man or Trump man ang nanalo, kaibigan pa rin. Kaya lang, ang policy changes. Iba-iba ang agenda ng bawat presidente. Biden, Democrat, iba ang kanilang agenda. Republicans, iba ang agenda nila. Lalo na itong si President Trump, kakaibang presidente ito. Kaya mabuti itong si Senate President Escudero nag-iisip. May isa pang senador, si Senator Amy. May nakikita rin siyang dapat paghanda ng gobyerno. Kaya nananawagan. So ito, ang nakita ni Senator Escudero, sabi niya, ang gobyerno should be one step ahead of whatever policy shift the United States President-elect Donald Trump has vowed to implement once in office. Naririnig naman natin yung kampanyahan sa US, may mga kanya-kanyang plataforma. Based on their platforms, doon sila pinaniwalaan o binutuhan ng taong bayan. So ngayon, nanalo si Trump, gagawin niya ngayon yung sinasabi niya, yung kanyang mga pangako. Okay. So, sabi niya, Donald Trump is a major macroeconomic assumption. So, ang mga delikado, ang mga pwedeng magbago, tatlong bagay, tatlong areas of concern. Sabi niya, from trade, number 1, security, and immigration. Ito daw yung mga binanggit, ito yung mga platform of governance ni Trump na siguradong isasagawa niya. Sabi niya, from trade to security to immigration, what he said he plans to do.
some on day one of his administration would certainly impact us. Maaapektuhan tayo pag isa katuparan na ni President-elect Donald Trump yung kanyang policy na ikinampa niya. So, ito sa illegal immigrants. Sabi ni Senator Escudero, more or less may estimated 300,000 vulnerable Filipinos na maapekto. Baka ito na daw yung magkakaroon ng greatest mass deportation in US history. At ito, inaasahan na sa Amerika. Hindi lang mga Pilipino undocumented workers. Iba't ibang countries, ang dami doon. Kaya, yung Mexico, yung mga malalapit doon, nagsisimula na silang bumalik eh. Kasi alam nilang gagawin ni Trump yung kanyang pangako eh. Kaya nagbalikan na, voluntary, nag-alisan na yung iba doon, yung nasa border lang nila, Mexico. Pilipinas, malayo. I-ship mo pa, aeroplano or ano. Di ang dami niyan. More or less 300,000 according to Senator Escudero. So, yun. Maaapektuhan tayo. Yun na lang, pagpa-uwi. Sabi ni Senator Escudero, even if only 1% of the 300,000 undocumented Filipinos would be removed from the American soil, it would require 10 big airplanes. So, paano natin tutulungan yung mga kababayan nating madideport? So, yan, number one problem yan, yung mga undocumented, yung mga TNT. May mga kaibigan ako, kilala ko, na matagal-tagal na sila doon, nagti-TNT. Ngayon, wala. Pasensya, nanalo si President-elect Trump. So, immigration pa lang yan. Punta tayo sa trade. Okay. Sabi ni Senator Escudero, how will his plan, meaning si Trump how will his plan to erect high tariff walls affect our economy given the fact that almost $1 in every $7 of our export earnings come from our trade with the United States? Yan, tanong. Ito pala. Nag-i-export tayo ng mga produkto natin sa US. Plano ng Trump administration magpapataw ng mataas na buwis. Ganon ang style Trump talaga. Nung first administration niya, yung China nakikipagkalakalan sa US. Nako, pinatawan ni President Trump nakatakot-takot na tariff o buwis yung mga Chinese products na ini-export sa US. O ganun din ang ginawa ng China. Nagpatong din ng tariff. So, basically talagang maapektuhan kung papatungan ng mataas na buwis yung ating mga export products sa US. So, mahirap nga. Okay, sabi niya, kung dahil sa kanya lalakas ang dolyar, dahil kay Trump kung dahil sa kanya lalakas ang dolyar, ano ang epekto nito sa atin kung ang dulot nito ay ang paghina ng piso? Siguradong lulubo ang halaga ng ating foreign debt. Okay? Kasi kung hihinang peso, yung binabayaran nating interest ng ating utang, ay maapektuhan ang pagbayad natin. Kaya delikado na itong Trump presidency, lalakas ang ekonomiya ng US, lalakas ang dollar, hihina ang peso. Okay, yon sa trade naman yon. Sa security naman,
Trump proposed pivot on the diplomatic front will reduce global tension and settle wars. But these wins will impact our fiscal position. Ayaw ni Trump ng giyera. So, okay, that's good. Dahil magkakaroon ng kapayapaan. Sabi ni Senate President, the inconvenient truth is cheaper oil will reduce tax collection on oil, upon which government spending on social programs is pegged. Ngayon, malaki ang buwis na nakukuha ng gobyerno doon sa oil. Kung magkakaroon na ng kapayapaan, mahinto ng giyera, di bababa ang presyo ng langis. Bababa rin yung buwis na makolekta. So, maapektuhan ang social services kasi yung mga programa ng gobyerno, social services, nanggagaling sa buwis ng langis. So, maraming isa pa. Sabi ni Senate President, dapat Philippine government will revisit the country's military alliance with the US. I-review na yung Mutual Defense Treaty. Kasi, ang tagal na noon, hindi pa na-review. 1951 pa yan eh. So, sabi niya, on the security front, will a second Trump administration be hawkish or dovish against China? Dapat handa tayo kung sakaling may bagong posisyon ang Washington. So, hindi pa natin, babantayan natin ano ba ang dealing ng ng US sa China when it comes to yung West Philippine Sea, South China Sea, Taiwan, mga ganon. Iba ang mag-isip si President Trump. Kaya talagang maraming pagbabago na mangyayari at tama itong panawagan ni Senator Escudero, pati si Senator Jaime, halos ganito rin ang panawagan niya. Paghandaan natin para hindi tayo flat-footed, hindi tayo mabibigla.